Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan. Taurus. This reading is for you, October 2024. Ang dami nating card. Binalasa ko na yan. Sinapol ko na yan. Dito lang tayo focus kasi napakarami yan. Jikan Kakaru. Okay. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto na personal reading, all the details po isa sa baba ng video. Paki-add nyo po ako. Lahat po yung mga hindi ko po nare-replyan. Kaya ako po hindi kayo nare-replyan kasi po nasa spam po yung inyong message. Paki-add nyo muna ako. Same lang naman ang ating channel sa messenger natin. Add nyo ako sa after na lang ng session, sa tsaka nyo lang ako i-unfriend ulit sa FB. Para lang ma-receive ko yung inyong message or hindi siya ma-spam. Okay? Kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi para sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Yung sure intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit sa'yo, wag mong ipilit dahil napakarami yung energy sa mundong ito. Okay. Taurus. Maybe you are dealing with Aries. Para akong na-blanco akong bigla. Patay na blanco. Parang dealing ka kay Aries. Ayan. There's a victory. May mga parte ng buhay mo daw na magkakaroon ng victory. No? Sinasabi to, ever the go. May mga exciting event. Maaring yung victory na to is ikaka-excitement mo, no? Sa nakikita ko dito. And sinasabi rin dito na, yes, may mga sitwasyon na pinagdadaanan mo na mahirap, no? Sa nakikita ko dito. And then, yung mga situation na yun, or may mga pinagdadaanan ka, inside and out man yan, na nakakasama para sa iyo. Kung ano man yung masamang situation na ginagawa o nangyayari sa buhay mo, yun yung sikreto or hidden inside of you na makakapagpawasak sa iyo. Yun. O nakakasira sa kaisipan mo, sa stability mo, ano man yan. And we have the nest, yan yung mga emotionally secure. Yan dito yung situation na you love your family. You love mo yung mga tao na mahalaga sa iyo. Nahanduin yun, no? Importante yun talaga para sa iyo. No? Maybe you are dealing to Leo sa Tiger, no? Doing something risky. Yan, maaring may mga sitwasyon na magti-take a risk ka, no? Yung mga risky mo diyan, na yun yung magiging chances mo para sa iyong victory. May mga sitwasyon na maganda naman, may mga magandang mangyari actually sa buhay mo, no? And yun nga, ang nakikita natin dito, may mga problema ako nakikita sa iyo, ng problema, mga situation na unahin natin sa health mo, ha? But it comes to your health, very emotional ka masyado. Marami kang iniisip, no? And then, minsan siguro nakakaramdam ka ng pagmamanhid. Yan, either pagmamanhid or ngatog. Hindi ka ba nangangatog? Sitwasyon na nangangawit, napapagod, ganyan. Yung mga sitwasyon ka daw nagaganon. More on emotional ito, no? May sitwasyon daw dito na depression. Alam mo, may depression ka? May mga pinagdadaanan kang depression. Anxiety. Ingat kayo, ha? I hope wala kayo. No? May nakita kong brain tumor. Or sobra lang tong kayong nag-iisip sa mga sitwasyon na nyo na meron ngayon. Kaya ako nakikita yung brain tumor. I hope wala talaga. Siyempre wala. Kailangan positive ang salita. May mga disease depression disease, dementia. May mga sitwasyon ba na na nakakalimutan nyo? Ganun. Or may tao dito na nakakalimutan nyo. Or sa ibang bagay naman, kinakalimutan nyo na lang. Yung mga bagay-bagay na ganun. Yun na nakikita ko dito. May pagkabalisa din yung iba. May mga karamdaman. Alam nyo,
Yun ang hindi ko nagugustuhan din sa nakita ko. When it comes ito, meron daw kayo na isang sitwasyon sa buhay nyo na inaabuso nyo. May mga inaabuso kayong sitwasyon. Karamdaman sa pag-aabuso ng ano eh. Either sangkap. Halimbawa, bawal na gamot. Pag-inom ng alak. Halimbawa lang sa nakita ko mga sitwasyon na hindi nakaka-good sa'yo eh. Hindi talaga nakaka-good sa'yo. Mga chemical, something ganun sa iba. Mga sitwasyon no, more on depression. Basta kung ano man yung, if you have an addiction, kung hindi man siya bawal na gamot, or kape, hindi man yun sa kape, or situation na ayaw mong harapin, medyo natin, i-clear natin yun, sa nakikita ko dito. So, sa inyo, beginning, magkakaroon daw ng clarity or you need ng clarity sa nakikita ko dito, maybe you are dealing to Gemini, kailangan mo daw ngayon ng balancing, take a yoga, focus to a nature, connect to a nature, din sa nakikita ko dito, so balancing, there's a hope, syempre there's a hope, nagkakaroon ng kaliwanagan or mga success ako na nakikita, after ng mga storm, distraction, paghihirap, hardship, sa nakita ko dito, may mga, sa ibang aspeto ng buhay mo, syempre may mga magaganap pa rin na clarity, or there's a hope, ako nakikita sa inyo. May mga gusto kayong mahusisyan o may mga gusto kayong itama. Iba dito, go to the flow. Ang nakikita ko dito. Go to the flow lang kayo. Ano yung ano? Yun ako. Anak, baba ka muna. May nakikita ko epilepsy. Meron ba dito dumadaan sa epilepsy? Anak, dito na. Kinukuha ng anak ko yung mga skin ko, I hope wala, kamag-anak, ikaw, something ganun, nakita ko. O namamanhid ka na sa sitwasyon mo na dahil kasi sa sobrang problema, struggle in life. So, nakita ko dito. You are dealing to Aquarius and Libra, May mga daw kayo, mga disharmony sa buhay nyo, sa nakikita ko dito. Yes, there's a change, transformation. Nandito yung paghahanap ng freedom also Umaasa ka na magkakaroon ng freedom din sa'yo sa nakikita ko dito. Magkakaroon daw ng kapayapaan. After nito, may mga kapayapaan daw ako nakikita sa'yo. Hello, anak, yung nutput mo. May mga gusto ko talaga ma-accomplish. Pero sa nakita ko sa'yo, ang hirap niyang kamten, pero handun pa rin yung pag-asa mo na malalakpasan at maglalakpasan mo yun. So nakita ko dito, maaring may tutulong sa'yo para iangat ang sarili mo o umangat sa sarili mo. Yun ang nakikita ko sa iba. Or vice versa tayo. Yung sabi ko sa inyo, mahilig ba kayong uminom ng kape? O diba, may dorzala, diba? Ibig sabihin, may mga awakening or may mga situation ng ibang aspeto ng buhay mo na matatapos na, mariresolbahan. There's a fulfillment May mga bagong destination or destiny na magaganap sa inyo. May mga sitwasyon doon na maaaring nag-aaral kayo. May mga sitwasyon doon na inaalam mo, pinag-aaralan mo, nire-research mo, or you are thirst of knowledge lang talaga. May mga small happiness na magaganap daw sa buhay mo. There's also fulfillment and achievement. Ako nakikita dito sa iyo, May mga happiness talaga. May mga ideas also. Ideas, mga activity na gagawin. You will start afresh or pagbago ng mga magaganap sa buhay mo. Sa nakita ko dito. Parang nakakita ka ng 0%. Ang ganda ng mo ba? Ang ganda ng mo, Yan may mga sitwasyon doon na nagiging slow, pero napag-aaralan mo ito at mas lalo kang nagiging very powerful. Sa nakikita ko dito, umpisa natin kay 1 at 1. Is a new beginning and there's an abundance. So, ibig sabihin, it's good, May mga
situation na achievement talaga. Oh, there's an achievement na success ako nakita, prosperity rin. Yeah, may mga babalik na daw yung there's a luck. May lucky na parating sa'yo, tumaya kayo sa gamble. Ayan na naman ako. Taya kayo, kasi lumabas to. Baka may manalo, no? Hindi man siya sa pera, may sitwasyon na ikapapanalo mo. Hindi man sa'yo tumama yun sa malapit sa puso mo. Siya na tama. It's your successful din naman. This is significant daw ng card na ito na ito yung progress na makakapagpag-gain sa'yo ng mga bagong experience. Yan, may mga bagong experience ka na gagawin. May mga tao, sa new beginning. Kasi ibig sabihin, may mga tao na either business, may gagawin ka project, or mga tao na makakasalamuha bago. No? Na ito yung greatness destination na magaganap. Syempre, 33, there's a hope talaga. Success again, prosperity, di ba? Mga problema daw na pinagdadaanan mo ngayon is mawawala na. Yan, kumbaga, magdi-disappear na siya, no? Kumbaga, unti-unti siyang mariresolbahan ang sinasabi dito. Yun nga, there's a luck maybe about to change. And this is the time na rin na to iput mo daw yung energy mo at inspiration mo sa sarili mo na, wag mo lang i-let go yung ego mo. Sige, siyempre, get the best of you. Diba? Itayo mo yung ego mo para yung ego mo na nga lang natitira, diba? Wag mo nang ibaba pa yun. Pride, ego, something like that. Kumbaga, yun na lang ang ikakapanalo mo sa lahat. Pero yun nga, there's a better luck na darating sa'yo. Slow down. This is also the beginning, and the 4 kasi is the structure, no? And focus to yourself. Ibig sabihin, there's a situation sa buhay mo na mag-ending at may mag-uumpisa. At nandito rin yung sitwasyon na magpo-focus ka na sa sarili mo, sa mga ideas mo. Sinasabi rin dito na there's also a little achievement na sinasabi. And then also this is a stability rin eh. Yes, may mga kailangan kang i-balance. There's a power struggle na may mga violence na nangyari sa iba sa inyo, no? At yung iba dito nga ay medyo nawawala ng sigla, or I hope hindi kayo nakakasakit, pero may mga sitwasyon sa inyo na dissatisfaction. May mga sitwasyon sa inyo na you are stuck. May mga sitwasyon sa inyo na ang daming tanong, or as in ganun, no? Mag-ingat kayo. And syempre, pay attention din sa mga tao, sa buhay mo, sa paligid mo, sa sarili mo, lalo na sa health mo ha. Alagaan mo yung health mo. Huwag kang ma-freak out daw kasi yun ang winawarning ka lang naman, no? Winawarning kasi kailangan mo talagang itayo, i-structure yung sarili mo sa nakita ko dito, no? Ingat ka rin. Communicate clearly and keep healthy boundaries. Kailangan mo rin magkaroon ng boundaries, no? Yung ego mo, wag mo itapon. Okay lang yan. Wag kang magpakababa sa isang situation. Na, basta kung alam mong tama, panindigan mo. No? Sa nakita ko dito. And they have the wealth, reward, and answer. Wow. Ibig sabihin may mananalo. May mananalo nga. Kaya kayo, malaki man o maliit yan, may mananalo. Baka sa pera kayo manalo, di ba? Yung itong iPad ko, palaging namamatay. Ingat kayo. Yan, kung ano daw yung, you are working toward real wealth and prosperity in your life. Ngayon, may mga darating na sa'yo. Siguro yung iba sa inyo mag-i-invest na. No? May mga i-invest, mga new career, new plano, ideas, na ikakasuccess nyo. Yan. And then, may mga raise up daw ng pera. O iba dito, makakatangke ng bonuses, pera, may papasok na pera. Actually, may papasok na pera. Prosperity, basta keep going lang and keep growing, Sa nakita ko to. Uy, ang laki nyo. Kasi there's a new idea. So, may mga, sa ibang aspekto ng buhay mo, may mga masusolusyonan na dito sa kinato. Yan situations yung mga current situation, mariresolbahan na siya Yan, work wise to find unique way to stand out. Yan, open a new job security. Iba dito, may mga papasokin na ata kayong opportunity, new job, new work, new business, something.
Ang nakita ko. I-portion nyo yun, no? Yung mga ideas na yun. Nakita ko dito. The Mother Earth connect to nature. Sa nakita ko dito. Balancing. And then, start a new project na, di ba? New project, new ideas, and get a birth in new condition. Yan. Kailangan mo kasi mag-renewal. Kailangan mo mag-rebirth sa ngayon, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo i-access din yung sarili mo sa mga idea mo. Siyempre, action. Alam ka naman, idea ka lang ng idea, tapos walang action. Pero may mga gagawin na daw kayo. Ay kakasuccess nyo. I-force mo yung mga ideas and project na gusto mong gawin, ano. And we have the home, yun nga, may mga sitwasyon daw when it comes to your family, when it comes sa bahay mo, na mag-i-improve na. Nakikita ko to, when it comes sa health, yan, may mga magkakaroon na mga, there's a healing, kumbaga, there's a healing na magaganap sa inyo, sa'yo, mga changes, mga movement na kaganapan na mangyayari in your life. Na hindi tayo independent, sa nakita ko doon. There's a blessing in this case daw, yung mga obstacle at hardship nga na nangyayari sa iba sa inyo, no. Yun. Talaga we have the purpose kasi, diba, instructure. Pagbubuo muli at pakikita, sa nakita ko dito. And ito na rin yung time na maging independence ka, labas-labas ka, go out, di ba? Create mo yung sarili mo. May mga creation ako nakikita, either mag-create ka ng bagong business, work, sarili mo, baka dito na rin na magiging independent ka na, no? Or may mga sitwasyon na itatry mo. Ang nakikita ko dito. Kumbaga, lalabas ka sa iyong comfort zone sa ngayon. Kung nasaan ka ngayon, lalabas ka dun. Ang nakita ko dito. O, diba? O, the Nine of Pentacles. Sabi ko sa iyo Kaso, sa nakikita ko sa iyo dito, may tao sa buhay mo na nasa sarili lang niya iniisip niya. Maaaring nagsisinungaling siya. Ganyan, na hindi ka nagtatras. Yun nakikita ko. And then, when it comes sa'yo, nagkakaroon ka rin ng doubt sa sarili mo kung kaya mo na mag-isa or magsimula sa nakikita ko dito. No? Yun nakikita ko. Nagkakaroon ng self-doubt, ng doubt. Kaya yung mga sitwasyon na yun, hindi na uumpisahan. May mga hindi ka na-let go sa ngayon. Kumbaga, may mga sitwasyon dito na hinahide mo na lang. Anong pwede ko malaman kay ano? Ibig sabihin, may nagsisinungaling. May nakita ko nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka ba? Na hindi ka naging totoo sa sarili mo? Maging totoo kayo sa sarili niyo. May mga dapat ka daw ayusin. Trust your intuition. And then, pabago-bago kasi yung isip mo sa nakikita ko ngayon Pero may mga dapat mong i-move. Kailangan mo ng, this is a time to escape sa isang sitwasyon na alam mong hindi mag-work. Okay, na alam mong walang ikaka-growth. No? Isipin mo rin yung sarili mo, pangarap mo, focus ka dun sa mga dreams come true mo sa nakita ko dito. Yes, nandiyan yung mga okay, ibig sabihin may mga gusto kang gawin na mga bagay-bagay, pero hindi mo pa siya hindi pa siya nagagawa. Yan, hindi pa siya nagmo-move. Ako nakikita. Kinikimkim mo lang yung mga bagay na yan. No? Sa nakita ko dito. Pero sinasabi dito, kailangan mo daw mag-move May tao dito hindi pwede pagkatiwalaan minsan nalilito ka, pabago-bago isip mo, may pagkalito. May tao dito na disconnected sa'yo. I don't know why, pero parang nandun yung wala kang tiwala sa kanya. No? Sa nakita ko dito, siguro itong tao na to may hidden or may sikreto, or maybe you have a secret. Then sa nakikita ko dito, may dapat kang ayusin. May magbubukas na bagong pintuan sa'yo. There's an ending of a cycle. Ako nakikita. May mga pagbabago. Rebirth, no? Hindi tang rebirth dito. Kumbaga, itong pagbabago na to, wag ganun. Wag ganun, no? Minsan, may mga bagay sa'yo na nawawala ka daw sa sarili mo. Yun nga, siguro nalilito ka. No? Kaya hindi mo rin alam yung gagawin mo. May taong may hidden motive ingat ka Sneaky person, babaero, lalakero, sinungaling, liar, dishonest. Handito yung sitwasyon na
namamanipulate ka nito o namamanipulatehan ka ng situation mo, no? Sa ibang aspeto ng buhay mo, yun nakikita ko dito. Nagkaroon ba ng conflict or may mga bagay-bagay lang talaga sa buhay mo na hindi mo matanggap at ayaw mong tanggapin or yung mga ganun, nakita ko. May betrayal. You need to getting away with something no? Sa nakita ko dito. I hope, hindi ka na, may tao meron sitwasyon or tao na hinihigop ang lakas mo, no? Sa nakita ko dito. Or I hope hindi ka na nakawan naman. No, I hope hindi ka na nakawan. Yun lang nakita ko dito. Yun lang, alagaan mo lang yung sarili mo sa nakita ko dito. No? Tingnan nga natin ano mangyari dito. Bakit nandiyan yan? Para saan? Bakit? You're in pain. Ay? Ay? Talaga? Hindi kayo lahat makaka-resonate pero may nakita ko dito nalaglagan. Hindi ko alam kung buntis siya o nabuntis siya pero nalaglagan. Yun ang nakita ko. Nagkakaroon daw ng conflict, May conflict ako nakita, depression and happiness, hindi pagkakasundo, Kaya maaari may separation. Gusto mo i-separate yung sarili mo kasi gusto mo ng pagbabago sa buhay mo kaso hindi ka makaalis. May mga hinihintay ka, may mga sitwasyon na hindi mo mabitiwan kasi sa nakita kasi mahalaga sa'yo. Either bata, nanay, may mga bagay, trabaho, something gano'n. Yun ang nakikita ko. May mga mangyaring unexpected, Ingat kayo. Unhappiness to. Unhappiness. Hindi masaya. Disappointment, intense, ganyan, emotional pain. Actually, ako nakikita dito. Ingat. Alagaan nyo rin yung sarili nyo, ha? Pahalagahan nyo yung mga tao na, aray ko ito na pinapahalagahan kayo, no? Ang nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.